Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang miyembro ng NPA sumuko sa Misamis Oriental. Lalaki patay sa matinding baha sa Davao. 27,000 na pamilya apektado ng bagyong Quiapo at Habaga. Rider na tumakas sa enforcer matapos mahuling nag-counterflow sa EDSA na iwan ng lisensya at ORCR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong sumuko ang dalawang individual na nasa listahan ng National Peace and Security Reconciliation o NPSR at itinuturing na natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Misamis Oriental nitong Hulyo 24. Ayon sa Police Regional Office 10, isinagawa ang pagsuko sa kampo ng 1001st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa Lagunglong, Misamis Oriental. Isinuko rin ng dalawa ang kanilang mga baril, mga bala at isang improvised explosive device o IED. Pinangunahan ng mga tauhan ng RMF-B10, katuwang ang iba pang unit ng pulisya, militar at intelligence agencies ang proseso ng pagsuko at pagproseso sa mga dating rebelde. Patay ang isang 54 anyos na lalaki matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Luman Creek sa Puroctisa, Barangay Talandang, Davao City noong Hulyo 24. Kinilala ang biktima na si Rolando Moncada Jose na sakay ng motorsiklo nang mahulog ito sa creek at anurin ng baha. Agad na narecover ang motorsiklo ngunit natagpuan ang kanyang bangkay kinabukasan 3 kilometro mula sa lugar ng insidente. Samantala ayon sa Office of Civil Defense o OCD, mahigit 127,600 na individual o 27,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Quiapo at Habaga. Nasa 3,862 na individual mula sa 840 na pamilya naman ang nilikas sa 55 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon ang nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Quiapo, ngunit patuloy pa rin nagdadala ng pag-ulan sa Northern Luzon habang nakakaapekto pa rin ng habagat sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Isang rider ang tumakas matapos mahuling iligal na dumaan sa EDSA busway at mag-counterflow sa pagitan ng Guadalupe at Buendia busway stations nitong Sabado ng madaling araw. Ayon sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, wala ring suot na helmet ang rider nang siya ay sitahi. Naibigay pa nito ang kanyang driver's license, official receipt o OR at certificate of registration o CR, ngunit bigla itong humarurot palayo bago ma-issuehan ng temporary operator's permit. Naiwan sa mga otoridad ang mga dokumento ng rider na ipapasa sa Land Transportation Office o LTO. Hihilingin din ng SAIC ang paglalabas ng show cause order laban sa nasabing motorista. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.